Okay, so now let us continue on discussing about set operations, but now let's talk about properties. The properties of set operations. So what do we mean by this one? Well, sa arithmetic operation, for example, nagkwanta og kuan like for example, kabaluta di ba nga sa addition or sa kuan kabaluta nga ang A plus B equal na siya sa B plus A. Do we agree with that? Equal na di ba? Mag-ingon ana nga tong idea no. So ang tawag ani nga kuan nga property kay murag kuan ni siya, ang tawag ani kay associative adiday. Commutative ba? Kanang A plus B equal lang sa B plus A. So sa kuan pod sa sets napod tay kuan no, mga properties. The first property is what we call commutative property. Amo nang first na property, commutative. Meaning sa may meaning sa commutative. Na kay mga operation nga kung properties daghan ta example na commutative properties. Na kay mga operations na kung atong ikuano no bali pareho lang bali bahala kinsay gauna og pagsulat. For example, we have set A union set B equal lang na siya sa B union set A. What do you agree with that? Kung ang set A equal sa set A union set B equal lang na siya sa B union A. Kaya unsa gali ang union? Ang union di ba kay grupuhon lang nimo ang kuan? Grupuhon lang nimo ang member. So bali dili mag-matter kung kinsay una nga grupo i-mention, right? Tama ba? For example, let's have this example na like set A. Let's put example set A. Kato tong example gihapon ganina para kuan ba no dili kay ta maglisod no. Like set A ganina, unsa katong set A ganina? Kato tong mga previous example. So ganina now we have A which contains U, V, and 3. We also have B which contains the element 1, 2, 3, and 4. And we also have C. We have C which contains the element V, W, X. And of course the universal. Let's not forget about the universal. The universal set that contains everything. Like ang universal set. Wait. Kalimot ko no. Unsa to ang gi-define ng universal set ganina. Okay, so murag kuan man to ba? As I can remember, you have U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5. Murag ana ba? Sige, ano na lang, padayon ta. We have A union B. So, unsa man ang A union B? Unsa man ang answer? Let's try to see kung tama, pareha ba siya sa B union A? Para itong ma-prove, no? So, ani ang technique. Kung dili gali kay ka sure, kung tama ba na sila, mabutang kag example, then lantawon dayon nimo. A union B. So, bali, ang A, partneran, imong i-combine, ang union, di ba? Meaning, i-combine lang nimo ang elements set A ug set B. Unsa man ang answer, bali, ana? A union B will be, well, U, V3, and 3 common na sila, meaning, di mo balik-balik kung sulat. So, you will write it as U, V, 1, 2, 3, 4. Okay? So, bali, kana ang elements. How about B union A? Well, B union A, B, kaubanan nimo og A, you'll write it as 1, 2, 3, 4. Ang nadungag kay UV3. Pero di na mo isulat ang 3 kay naman sa daan, no? Di man pwede balik-balikan. So, you'll have U, UV. Equal ba na sila, no? Equal ba? UV 1, 2, 3, 4. Equal ba sa 1, 2, 3, 4 UV? The answer is yes. No? Equal lang sila kay pareho naman sila element. So, bali, tama na siya. Kaya mo nang kaning property A union B equal to B union A is what we call a commutative property of sets. Okay? Next, magkatapos lain pa nga example. Okay? Another property nga na ay commutative will be, okay, for example, this one. Diba, union na. Ang union bali is na siya commutative property. How about the intersection?
is A intersection B equal to B intersection A? Equal lang ba sila? Well, let us try to check, no, kung equal lang ba. So, A intersection B, unsa man ang A intersection B dianing nga case? Well, A intersection B is, ang answer kay 3, no? Say common sayog sa B, ang answer kay 3. Okay? Diani, how about B intersection A? Well, B intersection A, common sa B ug sa A, that's 3. So, bali, we can actually show directly nga equal lang gid na sila. And these are what we call commutative properties. No? Bali, magbali-bali kasi una masulat sa union o sa intersection, pareho lang. No? Pareho lang bali ang answer. So, they are just equal. Okay, so ang next operation is what we call associative property. So, bali natin ginatawag po og associative property. So, we have this property, okay? Associative properties. Ano may meaning ani niya? Well, kung ano siya, can an example, we can give this as an example. Example, this one. A union B. So, that group union C. Okay? Bale, ang A, let us discuss first A union B. Bale, kana siya nga set, kung pag siyang grupuhan sa C, equal na sila sa A union of B union C. So, may naka-difference, no? Ang parenthesis lang actually, no? Meaning mo ganing parenthesis, kung unsa una nimo i-perform, unsa una nimo buhaton. Meaning, kung nakagrupo na kadaan, so, kaning A ug B is naka-associate sa unang nga grupo, no? Meaning, sila ang una nimo buhaton, A union B. Pagkahuma, ang answer ana, imong grupuhon sa C, no? Ingana ang idea. Kwaon nimo kun sa kana merging man ang union, di ba? So, ingana ang concept. Diri, basta pareho sila og symbol tanan, pwede rin mo padagad-daganon ang grouping as long as pareho sila og kanang operation like union, pwede na mo padaganon ang grouping. Kana kung pareho, no? Pero kung dili, di na siya sayo na istorya. Basta pareho lang. Mura ba og mura og kanang sato ang math na like we do like A times B times C. Okay? Pwede na unahon nimo og times ang A ug B, times nimo sa C. Pwede po na siya unahon nimo og what? Unahon nimo og times ang B, no? Unahon nimo ang B times C, times nimo sa A. Example na, pareha na sa nga example diyan, no? Associative. Okay? Sa kuan pod, sa kuan, pwede gihapon na siya. For example, you have this A intersection B intersection C. Pareho na siya sa A intersection of B intersection C. Bali, dili mag-matter kung kinsa ang una nimo gigrupo. Basta lang, basta kay pareho sila og operation silang tulo. Mura pod ni siya og kanang kanino. A plus B plus C equal sa A. Pwede na siya, no? Unahon ba nimo plus ang duha? Unahon ba nimo plus ang una ka na bang grupo unahon mo plus, then i-add nimo ang isa or the other way around. So, simple lang bali ang associative property. But take note, buhaton lang nimo ni siya kung pareho sila og operation. Like, in this case, union, kani pod intersection. Dili pwede nga ingon ani, no? Tama ba ni? For example, A plus B times C equal ba na siya sa A plus A plus B, grupo na to sa daan, no? Equal ba na siya sa kanang A plus B times C equal ba na siya sa A plus B times C? Equal ba na sila na? Ang answer kay dili na. Ngano man? A plus B, ang meaning ano is, ang A i-add sa nimo sa B, then i-times mo sa C. Kaning sulod sa parenthesis, imo sa i-perform. B i-times sa nimo sa C, then i-add yan nimo sila. For example, let's give an example. Ang A kay 1, for example, ang B kay 2.
nya ang C kay 3. So, ana no? 1 plus 2 times 3 equal ba na siya sa 1 plus 2 times 3? Equal dili. So, what is this? 1 plus 2 times 3. Pila man ang 1 plus 2? 3 naman na siya, no? 3 times 3, 9 na siya. How about this? 2 times 3, well, that's 6. Plus 1, that's 7. So, dili sila equal, no? So, ingana bali po ang associative property. Dili ka magbutang associative property kung dili pareho, dili sila bali. Dapat imong careful lang ka nga pareho sila og no kung naka-times, kung naka-add, ana bali. In this case, union, kung union pud iyang kauban o intersection pud iyang kauban. Okay? Ingon ana lang ang idea. So, simple lang dai pud no ang associative property. Pareho sila ka-simple sa commutative property.